soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Now we'll be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Ng Diyos. Samahan niyo po akong lahat. Tayo po muna po ay yumuko at manalangin. Let's all pray together. Dakila at makapangyarihan naming Amang Diyos sa langit, Ama, maraming salamat po. Una po sa lahat, sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kung babalikan po namin ang aming mga buhay noon, kami po ay nakatakda sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno dahil po sa napakarami naming mga kasalanan at kasamaan. Subalit dahil po sa inyong napakalawak na pag-ibig, dahil naawa po kayo sa amin, sinugo niyo po ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang umako ng lahat ng mga kasalanan. At dahil doon, siya po yung hinagupit, hinampas, pinalo, ipinako sa krus, itinigis niya ang kanyang banal na dugo para sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan. At dahil po dito, Panginoon, nagkaroon po kami ng walang hanggang katubusan, nabuksan ng langit para po sa amin, na born again kami at naging mga anak ng Diyos. Kaya mula po sa aming puso, paulit-ulit po naming babanggitin ang taus-puso naming pasasalamat sa biyayang ito. Salamat din po sa church, Panginoon, kung saan patuloy niyo po kaming inaalagaan at tinuturuan. Salamat sa biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya upang makapagpatuloy po kami sa isang sinserong buhay Kristyano. Panginoon, dalangin po namin ang paparating ng Grand Bible Seminar simula December 2 hanggang 6. Huling Grand Bible Seminar namin sa taong ito. Ihanda niyo po ang mga magulang ng Manila Central Church upang maakay nila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga mahal sa buhay tungo po sa kaligtasan. Pagkaisahin niyo po ang aming isip, puso at gawa sa layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo at umaasa po kami na marami pong kaluluwa ang maliligtas. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hiling ko po na ang banal na Espiritu ang magbukas ng puso at isip ng mga brothers and sisters. Ang banal na Espiritu nawa ang magturo sa kanila ng mga salita ng Diyos patungkol po sa pamilya, patungkol sa pagmamagulang, upang matama po nilang mapangalagaan ang mga kaluluwang ipinagkatiwala niyo po sa kanilang mga kamay. Hari nawa, Panginoon, habang nakikinig po sila, ay i-reflect po nila ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos, especially sa salita ng Diyos, at naway maisabuhay po nila ito upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa kanilang buhay Kristyano. Ilagay niyo rin po sa aking mahihinang bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang sa mga magulang ng Manila Central Church ang naayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, para po sa ating main scripture, buksan po natin 1 Pedro chapter 3. 1 Peter chapter 3, verse 6 to verse 7. 1 Pedro chapter 3, verse 6 at verse 7. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong gabi para sa ating Parents Fellowship. Verse 6 and verse 7. Verse 6, babasahin po ito ng mga sister. Verse 7, babasahin naman po ito ng mga brothers. Mga sisters, basahin po ninyo, verse 6, sabay-sabay, sabayan niyo po ako, 3, 2, 1. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Verse 7, mga brothers, basahin po natin, 3, 2, 1. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang sila ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay
upang walang makadlang sa inyong mga panalangin. Muli po magandang gabi po sa inyong lahat. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral patungkol po sa Krisyanong pagmamagulang. Christian family, nasa part 2 na po tayo. Kaya ang sermon title po natin ngayon, Christian Family Part 2. At para po sa second part ng sermon na ito para po sa pamilya, ipagpapatuloy ko po yung mga roles and responsibilities, una, ng mga tatay, pangalawa, ng mga nanay, at yun pong joint responsibility natin bilang mga magulang sa ating mga anak. Napakahalaga po ng mga turo dito po sa Biblia patungkol po sa family ng mga Kristiyano. Bakit? Mahalaga po ito. Si Jesus Christ, minahal po niya ang church. Siya po yung groom na tinatawag ng Biblia at ang church po yung bride. Sa family, ang family po ay basic unit ng society. At ito po ay binubuo ng father, and then ng mother, kasama ng mga children o yung mga anak. Dahil ito po ay napakahalaga para maintindihan natin ang konsepto ng church. Under attack po ito ni Satan, especially sa panahon natin ngayon. Kaya dapat matuto tayo na pangalagaan ang ating pamilya. Bakit? Ang family ay small church. Isang small version na po ito ng church. Alam ni Satan, kapag sinira niya ang small version ng church, ang family, talagang maapektuhan po yung church mismo. Kaya napakahalaga, para maalagaan natin ng family, dapat alam ng bawat isa sa atin yung role and then yung responsibility. Para patuloy po nating mapangalagaan ang ating family. Kaya my role, ang mga fathers, and my responsibility and roles din po, ang mga mothers. And then join together, may joint responsibility po sila para sa kanilang mga anak. Detalyado po itong nasa Biblia, kaya iisa-isahin po natin. Mahalaga na kapag pinag-aaralan natin yung ating mga roles and responsibility, para maging effective at talagang mayroon itong magandang resulta po sa inyo, mayroon po akong isang pakiusap. Ano po yung pakiusap ko? Matatagpuan ito sa unang Tesalonica. Tingnan po natin. 1 Thessalonians, chapter 2, verse 13. Unang Tesalonica, kapitulo 2, versikulo 13. Habang nakikinig po kayo, tandaan niyo po ang verse na ito. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Basahin din po natin, unang Thessalonica chapter 2, verse 13, 3 to 1. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Habang dinidiscuss ko ang mga katuroan, roles and responsibilities ng mga brothers, mga fathers, roles and responsibilities ng mga mothers o sisters, at yung joint responsibility nyo sa mga anak, para makuha nyo po yung aral, at maging maganda ang resulta nito sa inyo, dapat tanggapin niyo yung mga salita ng Diyos, hindi bilang salita ko, kundi bilang salita ng Diyos mismo. Siya po ang nagtuturo nito sa inyo. Sabi dito, gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Minsan po, pag mali yung inyong pagtanggap sa mga words of God, imbis na makatulong ito, nagkakaroon ng problema. Bigyan ko po kayo ng example, kasi naranasan ko na po ito sa pagtuturo. Minsan sa roles and responsibility, tinuturo namin, brothers, mahalin mo ang iyong asawa. Sisters, magpasakop ka. Pag uwi, anong ginawa nila? Binabantayan nila ang bawat isa. Sabi ni pastor, magpasakop ka. Sabi naman ng isa, di ba sabi rin, mahalin mo ko? Gawin mo muna para gagawin ko. Mali po. Mali. Habang nakikinig po kayo, i-reflect nyo ang inyong sarili sa harapan ng salita ng Diyos. Huwag nyo pong kunin yung mga tinuturo ko bilang sandata laban sa isa't isa.
Or else, walang kwenta ang ating fellowship. Hindi ito magiging maganda yung epekto sa inyo kapag kinuha nyo yung mga turo, bawat isa, and then ginagamit yung sandata sa bawat isa. And then pag uwi nyo, sabi ni Pastor, susumbong kita. Kaya hindi ito nagiging maganda. Kaya habang nakikinig po kayo, kailangan nyong i-reflect ang inyong sarili sa harapan ng salita ng Diyos at tanggapin iyon bilang turo ng Diyos. At kung may mali, itama po natin. At kung may manatutunan ka, isabuhay mo at wag mo nang hintayin yung partner mo o yung asawa mo na gawin niya ang kanyang role and responsibility. Ikaw na ang manguna. Kapag ganito, magiging maayos ang ating pag-aaral ng Christian family. Nakikita ko, may mga single parent, may mga senior na, may mga bata pa, at may mga nakikinig rin, maaari sa church school. Lahat ng ituturo ko po ay magagamit po ninyo. Yung ibang bagay, hindi na ito parang effective sa iyo kasi lola ka na, pero pwede mo itong kunin na aral para maituro mo sa iyong anak. Kung hindi mo ito naituro sa iyong anak, pwedeng maituro mo ito sa iyong apo. Kaya lahat ng sasabihin ko sa inyo, huwag niyo pong sabihin, ay, parang malayo ako dyan kasi single parent ako, kasi senior na ako. Hindi po. Makinig lamang po kayo dahil ito yung basic na nasa Biblia. Kaya ngayon, isa-isahin ko, unahin ko muna ang mga brothers uli. Ano ba ang mga roles and responsibility ng mga tatay? Balikan natin. Lagyan niyo po ng bookmark, unang Pedro chapter 3, verse 7. Basahin ko po uli, unahin ko po yung mga tatay. Gayun din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa, sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Bago ko po ibigay yung mga susunod na mga roles and responsibility ng mga tatay, i-review ko muna kasi nagbigay na po ako ng mga roles and responsibility ng mga tatay last Parents Fellowship. Doon po sa aking tinuro noon, I'm not sure kung ilang buwan na po ang nakakaraan, 4 or 5 months na po ata. Naaalala niyo pa po ba? Mayroon na po akong binigay sa inyo na 4 na roles, mga tatay. Kung may notes kayo, siguro nandun at gusto ko pong i-review. Ang mga tatay, ang unang responsibilidad nila sa family, dapat nagtatrabaho siya. Exception to the rule, of course, kung ikaw naman po ay senior na at nag-retire na, it's okay. Pero kung malalakas pa tayo, make sure na ang mga tatay ay nagtatrabaho. Number 2, ang pangalawang responsibilidad ni tatay, ituro ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya sa bahay. Kaya dapat ang mga tatay, number 1 kayo na present kapag Wednesday sermon, Sunday sermon, at mga fellowship. Kayong mga nanay, kung may tanong kayo sa Biblia, si brother ang inyong tanungin. Kung hindi alam ng brother ang sagot, makipag-fellowship siya sa pastor, ituturo namin at kayo po ang magturo. Number 3, guide your family. Kayo pong mga tatay, kayo ang nagga-guide sa family tungo po sa kaligtasan, especially ng inyong mga anak. I-guide nyo rin po sila sa kanilang buhay Kristiyano. At pang-apat na naibigay ko po sa inyo, mahalin nyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church sa atin. Ngayon, pupunta po ako sa pang-5. Sabi dito, sa verse 7, last part, first part, verse 7, sabi dito, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa. However, sa English version, gagamitin ko po ito, sabi, dwell with your wife with understanding. Mas gusto ko po, tama po lahat ng translation, pero may iba't ibang anggulo na gusto ko pong maituro sa inyo. Sa English, ginamit po yung understanding. At ang salitang understanding, saklaw nito ang iba't ibang kahulugan para maintindihan natin ang responsibilidad at gawain ng isang tatay. Kaya pang-5, ang ibig sabihin ng understanding dito ay ang tamang pagkaunawa patungkol po sa Diyos. Dapat tayong mga tatay, mayroon tayong tamang knowledge, number 1 sa Diyos, number 2 sa church, and number 3 sa Kristiyanong pamilya. Tingnan natin, bookmark nyo po itong 1 Peter, Genesis po tayo. Genesis chapter 2, verse 16 to 17.
Genesis chapter 2, verse 16 to 17, babasahin ko po. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay tiyak na mamamatay ka. Sino po ang direct na nakatanggap ng utos ng Diyos? Si Adan o si Eva? Si Adan. Kaya bilang mga tatay, dapat may tamang understanding tayo sa Diyos. May tamang understanding noon si Adan dahil siya ang kinausap ng Diyos. Dapat, alam mo, may tama kang knowledge and understanding sa Diyos, ulitin ko, sa church at sa family life. Tayo kasi ang maglilid ng family. Paano mo po mapapamunuan ng family mo kung mali ang understanding mo patungkol sa Diyos at patungkol po sa Christian life? Kaya para patuloy na magkaroon kayo ng tamang pagkaunawa sa Diyos, anong gagawin nyo? Number 1, makinig lagi. Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Mayroon pang isa pang pananampalataya sa Christian life. Alam po ninyo. Kaya mula pananampalataya tungo sa pananampalataya. Kaya para magkaroon kayo ng patuloy na tamang pagkaunawa sa Diyos, mahalaga sa mga brother ang laging nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung may napakinggan ka at may natutunan ka, magkakaroon ka ng understanding. At kung may pagkaunawa ka, pwede mo na po itong ituro sa iyong family. Hebrews 11 verse 6, kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ang pananampalatayang ito, saklaw po nito ng pagkaunawa. Kasi mahirap maniwala kung hindi mo naman naunawaan. Tama po ba? Kaya nga ang understanding na ito dapat nagsisimula sa patuloy na pakikinig at pagkaunawa, number 1 sa Biblia, para maintindihan mo ang Diyos. At kung naiintindihan mo ang Diyos, maintindihan mo ang Christian life, family life, and then matama mo pong maigaguide ang iyong family. Yan po yung unang saklaw ng salitang understanding. Pangalawa, understanding ito po yung dapat inaalagaan mo si sister wife mo. Genesis chapter 2 verse 15. Genesis chapter 2 verse 15. Pwede po, kayo po ang bumasa, verse 15, sabay-sabay, 3, 2, 1. Yes. Ang Garden of Eden, binigay sa lalaki upang kanya itong bungkalin at ingatan. Si Adan, kailangan niyang ingatan ng Garden of Eden. Sa Garden of Eden, nandun ng kanyang asawang sa Eva. Bakit kailangan niyang ingatan? Dahil alam ng Diyos, nandun din ang demonyo. Kaya, brothers, kailangan nating ingatan, number 1, si sister at ang ating family. Bakit? Gustong sirain ito ng dyablo. Kayong sinasabi dito na understanding, we have to take care of our wife and of our whole family. Dapat iniingatan niyo po ang inyong asawa. Paano, Pastor? Dapat alam natin ang mga bagay-bagay patungkol sa kanya. At habang nagsasama tayo dapat, nagiging deeper ang fellowship natin para maintindihan natin siya, ano ba yung mga gusto niya at hindi niya gusto. Pero nasa proseso ito ng inyong pagsasama. Ulitin ko, ingatan mo si sister at ang family kasi nandyan si Taning. Gusto niyang sirain ang family lalo na ngayon, di ba? Tignan niyo po ang mga sa labas, yung mga hindi ligtas, tignan niyo po ang pamilya nila. Talagang broken family po. Distorted family na. Pero dapat, iba tayo sa mga tao sa labas. Tayo mga tunay na Kristiyano dapat maayos ang ating family. Tingnan natin, Proverbs, Kawikaan 27, verse 23. Kawikaan, chapter 27, verse 23. Babasahin ko po. Kawikaan, 27, verse 23. Alamin mong mabuti ang kalagayan ng iyong mga kawan at tignan mong mabuti ang iyong mga hayupan. Of course, ang verse na ito ay patungkol sa pag-aalaga ng pastor sa church. Dapat alam ng pastor ang kalagayan ng kanyang mga members sa kanilang salvation at sa kanilang Christian life. Pero sa bahay, saklaw pa po ba ito ng pastor? Hindi na. Si tatay ngayon ang mangangalaga sa kanyang kawan, sa kanyang family. Mga tatay, mga fathers, brothers, makinig kayo. Dapat chine-check nyo ang salvation ng inyong ng asawa mo. Number 1. Number 2, ng mga anak mo. Dapat inaalagaan nyo yan.
Dapat kayo mismo. Huwag niyong ihintay sa amin. Nauobserbahan niyo sila sa buhay, sa bahay. Alam niyo ang buhay nila kasi kasama niyo yan, di ba? Kami po, nakikita lang namin yan kapag fellowship at kapag nasa church. Pero kayo po yung 24/7 nakasama ng iyong family. Brothers, makinig mabuti, dapat chine-check mo. Ligtas na ba tong asawa ko? Ligtas na ba tong mga anak ko? Parang wala akong nakikitang fruit sa kanila. Kaya tayo po dapat ang nangangalaga nito. Kaya para magawa niyo po ang responsibility ng understanding ng pangangalaga sa inyong family, sa inyong wife, dapat may tama kayong understanding muna sa Biblia, sa Diyos. Kaya double time po kayo. Hindi ko po ninineglect yung isang katotohanan na minsan, mas mature yung sister. Mas madaling maligtas yung mga sister. Pero kahit nauna siyang naligtas, humabol ka sa Christian life. Kung siya ang nag-evangelize sa'yo, double time kang mag-aral. Kasi ikaw ang may responsibilidad na pangalagaan ang inyong family at ang iyong asawa. Brothers, double time tayo sa ating Christian life. Dapat mas doble ang ating sigasig sa church. In that way, mapapangalagaan nyo at mapuprotektahan nyo ang family na gustong sirain ni Taning. Ingat kayo, ingat lagi. Ito po gusto niyang maghiwalay kayo, masira ang family. Especially sa iyong asawa. Kasi pag na-break niya yan, wala. Mahihirapan na talaga yung family at maapektuhan ng church. Good thing is, we have the Holy Spirit. Kaya nga, brothers, kung gagawin nyo ang role na ito, mapapangalagaan nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Balikan natin ang 1 Peter. Kaya pang-6, pang-7, pang-8 na po. Sabi dito, ulitin ko, sa verse 7, chapter 3, verse 7, dwell with them with understanding. Doon pa rin po ako sa understanding na sinasabi. Ano pa yung understanding na ito? Dapat may malawak tayong puso. Okay? Brothers, ang puso nyo dapat parang Pacific Ocean. Ang Pacific Ocean, dinadala niya lahat ng dumi, pumupunta sa kanya, pero nalilinis niya dahil napakalawak niya. Ganon din po, ang puso ng mga brother ay dapat na malawak. Gaano kalawak? Unlimited. At dapat lalong lumalawak yan habang nagsasama kayo ng sister wife mo. Malawak na puso. Kahit may mga conflict, kung malawak ang iyong puso, malawak din po ang iyong pagmamahal. Pero it takes time. Proseso po ito. Alam niyo po, habang tumatanda ang isang tao, mas lumalawak ang puso niya. Kayong matatanda, mas malalim na ang pagmamahal nila. Kagabi sa fellowship, sinabi ko po ito. Ginawa kong example si Abraham. Nung hiningi ng Diyos na ialay niya si Isaac, binigay ng Diyos si Isaac sa kanya at the age of 100 years old. Kaya mahal na mahal niya yung bata. Yung mga lolo, minsan nakikita natin, mas mahal nila yung apo. Parang mas mahal mo yung apo mo. Paha. Nung ako, hindi mo ako ginawa ng ganyan. Bakit parang mas mahal niya yung apo? Kasi nga, tumanda na siya. At alam niyo po, habang tumatanda ang tao, mas lumalalim ang pagmamahal niya. Kaya may proseso po ang paglawak ng ating puso. Kaya dapat, diretso lang po ito. Mahirap maging malawak ang ating puso kung wala po ang words of God. Paano lalawak ang ating puso? Dapat ang ating puso ay nananahan dyan ang salita ng Diyos. Tingnan natin, Colossians chapter 3. Nisip ko, paano lalawak yung puso? Ito po yung verse. Colossians chapter 3, verse 15 and 16. Colossians chapter 3, verse 15 and 16. Colossians chapter 3, verse 15 and 16. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Kaya dapat manirahang sagana ang salita ni Kristo sa ating puso. Kung nananahan lagi ang salita ni Kristo sa ating puso, ito po yung mga salita ng pagmamahal.
ng pag-ibig. At kung marami, lalawak po ito. Di ba? Paglalagyan mo po, sisiksikin mo po ng tubig ito, talagang bubulwak po ito. Lalaki po yung container. Parang balloon. Kapag inihipan mo ng inihipan, lalaki po ito. Kung ang ating puso naninirahan ng maraming salita ng Diyos, natural pong lalawak ang ating puso, at kung malawak ang ating puso, mamadali na lang sa atin ang magpasensya. May tanong po ako, mayroon po ba dito na never silang nag-away na mag-asawa? Mayroon po ba dito hindi kayo nag-aaway? Mayroong misunderstanding, tama mali. Bakit may misunderstanding? Kasi may miss dun sa understanding, di ba? Ano ba ang resulta ng misunderstanding? May miss. Kasi kung aalisin mo yung misunderstanding na yun, di ba? May problema dun sa pagka-unawa. Kaya paano natin ito uunawain? Sabi dito, sa puso, number 1, marami ang salita ng Diyos. And then, maiintindihan mo na yung pag-iisip niya. May pagkakaiba po ang utak ng bawat isa sa atin ng men or man and woman. Dapat alam po natin ito para maiwasan natin ang pag-aaway. Pasensya na po, utak po yan, hindi po yan kung ano-ano. Okay? Ang lalaki, dapat alam po natin, sa utak niya, may iba't ibang container. At ang iba't ibang container na yan, huwag niyong pakialaman. Okay? Goal-oriented po siya. Halimbawa, ito ay church. Ito po ay job. Ito naman yung motor niya. Okay? Ano pa? Ito yung gustong-gusto niyang damit. Siya, iba-iba man ang container. O, halimbawa, ito, church. Ito yung family. Ikaw na si sister. Okay? Iba-ibang container yan. Kung ano yung gusto niyang pakialaman, dun lang muna siya. Dun lang siya. Ganyan sila. Goal-oriented ang mga lalaki. Pero baliktad sa mga sister. Maraming container dyan, pero interconnected. Ha? Kung saan-saan. Sanga-sanga. Sa kanilang utak, may tinatawag akong WWW. Hindi po World Wide Web. Ano ping WWW? Lahat pinagkukunik-kunik nila. Kaya nga, maingay minsan. Di ba? Pag stress na po sila, lalabas yung lahat na nakikita. Kaya naririndi tayo. Tama? Pero tandaan nyo si brother iba. Meron po siya sa utak na walang laman. Empty. At kapag stress na siya, dun siya pupunta. Tahimik lang yan. Kaya hindi nyo maintindihan. Kinakausap mo, tulala lang. Dahil stress na po siya, dun niya dinadala yun. Dapat maintindihan mo. Kung di mo ito maintindihan, aawayin mo. Ikaw naman, siya naman, walang pakialam. At iisipin mo, hindi niya ako mahal. Marami akong gustong sabihin, wala siyang pakialam. Sinabi ko na yung hirap ko, ano ang sagot niya? Bukas na lang. Naintindihan po ninyo, dapat alam po natin. Understanding. Dapat malawak ang ating pagka-unawa. At ito pa, brothers naman, dahil meron po silang www, mayroong junction box po dyan. Nag-i-spark yan dahil hinahaluan nila ng emotion. Emotional po sila. And that's why, no wonder why, madali silang makaalala. Hindi sila madaling makalimot. Dahil nasunog kasama ng emosyon na yon, yung memory yon nasa kanila. Kaya ingatan nyo po na magtampo sila. Dahil pag nag-spark dun sa emotion nila, ay hindi nila yun makakalimutan. Nai-engrave sa kanilang utak. Kahit nagluluto yan, naalala niya, alam mo yung ginawa mo sa akin noong February 12. Yeah.
Inaaway ka niya pero nagluluto yan. Kaya kung hindi nyo to alam, away talaga. Tama? Nakaka-relate kayo. Si brother, tanda nyo, kapag stress yan, mayroon siyang empty sa kanyang brain. Yun lang. Di mo siya maiintindihan. Ano yun? Nangangalikot ng motor kahit walang sira. Okay? Nagkakarpentero, wala namang sira. Pag pinapagkarpentero kita, ayaw mo. Ngayong okay naman, nagkakarpentero ka dyan. Stress lang yun. Pumunta siya doon sa part ng utak niyang walang laman. Okay? Ngayon alam nyo na. Kaya huwag niyong awayin. Stress lang yun. Naiintindihan po? Tawag ko dyan, story of two brains. Huh? Brother, tandaan nyo, mayroon silang WWW. Huwag kayong marindi. Kapag ganun, intindihin mo na. Okay? Makinig ka na lang. Emotional po kasi sila, wala silang pakialam sa solusyon. Tayo kasi, solusyon ng gusto nating ibigay kaagad. Halimbawa, masakit ang ngipin ko, di uminom ka ng ano? Ano sasabihin nyo? Di uminom ka ng gamot, tama? Hindi yun ang ibig sabihin. Pag sinabing masakit ang ngipin, lalambingin mo yan. Anong gusto mo? Hahaplusin ko? Yan. Ganon. Yun ang ibig nilang sabihin. Or, masakit ang ngipin mo, ay kakasweldo ko, ito 5K. Yun. Dapat alam nyo po ito. Kung hindi, si Taning sa mga maliliit na bagay, kumikilos po siya. And that's why dapat marunong tayo sa isa't isa. Part na yan ng buhay mo. Isang laman na tayo. Pati yung way ng pag-iisip niya, dapat alam nyo. Para kapag ganun, kapag dumadating yung problema, imbis na mag-away kayo, magngingitian na lang kayo. Hayan ka na naman. Ginamit mo na naman yung walang puwang sa utak mo. O, pwede nyo na pong sabihin ngayon. Okay? O, kayo namang brother, alam ko na yun, W. Tahimik na ako. Or else, World War II. World War III na pala. Okay? Kaya mahalaga, malawak ang puso ng bawat isa. Kapag malawak ang puso, maiintindihan nyo yung paraan ng kanilang pag-iisip. Ano pa? Yung isa pang understanding dito, dapat consideration. May konsiderasyon tayong mga brother. Tingnan natin, Santiago chapter 1, James chapter 1, verse 19 to 20. Santiago chapter 1, verse 19 to 20. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, maraan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya loving and understanding your wife springs from consideration. Saan nag-start ang consideration? You have to start listening to your wife. Dapat marunong kayong makinig sa kanyang sentimento sa buhay. Okay? Makinig lamang tayo sa kanila. Pero, gusto ko pong klaruhin dito, hindi ito tungkol sa decision making. Ha? Ang decision making mamaya ituturo ko, ang brother po ang dapat gumawa niyan. Ang ibig kong sabihin na maging considerate tayo, dapat nakikinig tayo sa mga sinasabi nila para malaman natin ang tunay niyang kalagayan bilang wife. Kasi minsan nasa trabaho tayo, maraming nangyayari sa family. At sila lang ang nakakakita, especially sa inyong mga anak. Kaya sa gabi, kahit pagod na kayo, makinig po kayo sa kanya. Kapag nagsabi niya, alam mo, yung anak mo, huwag mo pong sasabihin, pagod na ako, tigil ka na. Away talaga yan. Kaya kung nagsusumbong, okay, sige, ano pa? Talaga, sige, ako na bahala bukas. Kakausapin ko siya. Mga ganon. Pag sinabi niya, wala nang laman yung ref natin, huwag mong supply. Hindi mag-grocery ka, aawayin ka niyan. Kapag sinabi niya, wala nang laman yung ref natin, sige, bukas samahan kita. Saan? Pure Gold? SNR? Ikaw mamili. Tutulungan kita. Ako na lang magdadala ng card. Ikaw na lang maglagay ng mga bibilhin natin. Mga ganon. Gusto nilang napapakinggan po sila. Ihatid yung anak sa school. Pag nagsabi yan, bukas maaga si Junior, huwag mo pong sabihin, ikaw, alam mo namang may trabaho ako, hindi ho.
Okay, gusto mo ako ang maghatid. Yun ang ibig niyang sabihin. Kasi mayroon talagang sanga-sanga dun eh. Hindi nila madiretso. Kaya minsan hindi rin natin sila maintindihan. Pwede namang sabihin direkta, pero may ibang pakahulugan pa yan. Okay? Isipin nyo, ang isip po nila, may iba pa na saklaw ito. Tayo po, direct to the point tayong mga lalaki. Sila po iba. Kaya dapat, alam po natin ito. Dapat, mayroon tayong tamang understanding. Ano pa? Yung understanding na ito ay mayroon ding connection sa tamang fellowship at communion nyo bilang mag-asawa. Lumang tipan, Amos chapter 3. Amos chapter 3 verse 3. Okay? Pag sinabing understanding, may tamang fellowship at communion. Amos chapter 3 verse 3. Amos chapter 3 verse 3. Pwede po, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Makakalakad ba ang dalawa na magkasama, malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? Kaya dapat may constant fellowship po kayo ng iyong sister sa inyong family. Kaya sana mai-apply po natin itong lahat. Dapat, bago tayo matulog, may fellowship pa rin. Ang problema ngayon, ito pong cellphone. Sa mundo, nakikita po natin itong cellphone at nakakapasok na po ito sa Christian family. Kaya sana, imbis na pampatulog itong cellphone, wag na po. Mag-fellowship po tayo. Kayong mag-asawa, mag-fellowship na lang po. Para dire-diretso yung understanding natin sa bawat isa. Kung may mga pagkakamali ang isa't isa, kailangan isolve natin within that day. Dapat sinishare nyo ang mga Christian life nyo sa inyong asawa. Tayong brother, kamustahin natin sila, kumusta ang Christian life mo. Ang problema na pag-uusapan ba ito sa bahay o puro lang material, physical? Pastor, wala akong asawa. Magsabi ka sa akin, hanapan kita. Ngayon, yung mga may partner dito, dapat na pag-uusapan natin. May fellowship dapat kayo. Kaya nga mahalaga na may separate na kwarto po kayo. Okay? Pero sa pamilyang Pilipino, walang kwarto. Sama-sama minsan dahil sa kahirapan. Anong gagawin? Kaya dapat lumalabas din po kayo. Pastor, Sunday lang ang off. After ng Sunday sermon, pagkatapos ng lahat ng gawain, sa tingin ko, hindi naman kalabisan kung mag-dinner kayong dalawa at pag-usapan nyo, mag-fellowship din po kayo. Find time. O mayroon nang sumisiko. Sabi ko sabi niya. Yes po, you must have fellowship. Bakit understanding? Paano kayo magkakaunawaan kung hindi naman kayo nag-uusap? Hindi pwede po yung tampuhan na 1 month na, di pa rin kayo nagkikibuan. Hindi pwede. Kung maaari, bago lumubog yung araw, bago pumatapos ang isang araw, magbati na po tayo. Kasi kung hindi pa, papasok na po si Satan. Ipapaalala niya lahat yung mga negative ng partner mo. Especially sa mga sister, gaya ng sinabi ko, historical kayo. Hindi madaling makalimot. Kahit maliit na detalye, alam nila, di ba? Di ba? Kulay pink yun. May naalala ka sa pink? Alam niya yun. And then, babalik-balikan niya yun. Anong gagawin natin? Understanding. Ano pa? Yung understanding na ito, ang mga brother, hindi po ito pagiging under-desire. Understanding, ang isa pa dito dapat, mapagpakumbaba tayo. Huwag niyong i-impose yung parang authority ninyo, no? Ako ang kumikita dito. Hindi po. Kahit na po, may mga pagkakamali si sister, dapat mayroon po tayong mabait at mapagpakumbabang pag-iisip. Balikan natin ang 1 Peter chapter 3. Sa verse 7, yun po yung role ng lalaki. Pero sa verse 8, tingnan niyo po ang sinabi. Unang Pedro chapter 3 verse 8, katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Kaya para magkaroon tayo ng understanding, kailangan po ng humility, pagpapakumbaba. Understand. Para maintindihan nyo, ang lahat-lahat sa sister at sa buong family, under.
stand sa baba, under. Dapat bumaba ka para makita mo yung level ng kanyang isip. Yung sitwasyon niya. Bakit hindi tayo nagkakaroon ng understanding? Kasi mataas tayo. We stand above. Dapat understand. Tumayo ka ng mas mababa. Pag mas mababa, makikita mo kung ano ang ibig niyang sabihin. Pag lagi kang nandun sa level mo, mahirap po. Kailangan i-lower minsan yung standard. Kailangan magpakumbaba para maintindihan nyo ang bawat isa. Kaya, kung may understanding, you stand under, bumababa ka, magpapakumbaba ka, madali na lang pong i-apply ang sinasabing understanding. Bigyan ko po ang halimbawa, meron palang sakit. Pagdating mo, hindi pa nakaluto, nagalit ka na. Hindi mo pa alam, nagalit ka na, yun pala may sakit. O di, sabay, sorry ha, tumatak na yun dun sa kanyang WW. Nalagyan na ng emosyon. Di na niya yun. Kaya yun ang ating iiwasan. Kasi totoo po, may junction box sa kanila na laging sinusunog ng emosyon. Kaya naiipon po yun. Kaya nga, lagi silang sa bahay, dapat maintindihan natin, lumalabas yung WWW. Rar, 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 rar. Kaya minsan naririndi tayo, pero dapat maintindihan. Para maintindihan yung WWW, you have to stand under. Tignan mo kung bakit siya nagkaka-ganon. May sakit ba? And we all know, meron po silang hormonal changes. At meron po silang monthly na dalaw. Lalo na pag meron, di ba iba sila? Dapat alam nyo na po, ito. Umatake na naman, anong gagawin mo? Understand. Kung walang-wala ka nang magawa, balikan mo yung empty dun sa ano mo. Kumpunihin mo na yung motor kahit na walang sira para makaiwas ka. At the end of the day, kapag mayroon tayong understanding, maiiwasan yung mga away sa pamilya. Anyway, halimbawa nag-away, anong gagawin? Make sure hindi ito nakikita ng mga bata. Okay? Huwag kayong mag-away sa harapan nila. Simpleng away lang. Huwag namang saywar ha. Delikado yon. Pero sana, wala po akong isip ng isang Kristiyanong pamilya ay nagkakasakitan pa. Mari, sa words, pero wala ng pisikalan. Kung may pisikalan, may problema tayo. Okay? Kaya ulitin ko, yun ang mga sa brother. Pinunto ko po yung word na understand. Dapat malawak ang ating pagka-unawa. Makakaasa ba tayo sa mga brother? Okay, salamat po. Ngayon, sister naman, sabi nila, akala nyo kami lang ha? Okay, sister, 1 Peter chapter 3, verse 1 naman po tayo. Unang Pedro chapter 3, verse 1. Mga sister, pwede po basahin niyo po. Unang Pedro chapter 3, verse 1, sabay-sabay, 3, 2, 1. Yes. Bago ko po ituro yung susunod na mga roles and responsibilities ng mga sisters, nung part 1, magbigay na po ako ng 6. Sa mga nag-notes, baaling nasa notes nyo, pero i-review ko po kayo. Number 1, ano yung role and responsibility ng sister? Love husband first bago yung mga anak. Kasi kayo ang pinagsama ng Diyos. Kayo ay isang laman ng asawa mo. And then, number 2, dapat matino. In English version, discreet. Pangatlo, dalisay. Pangapat, homemakers tayo. 5, mabuti. 6, nagpapasakop sa asawa. Ngayon gusto ko pong i-elaborate naman yung sinabing pagpapasakop. Kasi minsan may negative connotation sa mga sister ang bagay na ito. Pagpapasakop. Kaya marami po itong saklaw. Balikan natin yung 1 Peter chapter 3 verse 1. Ako naman po ang babasa, sabi, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Okay, ano po ang isa pang or ibang saklaw nito kapag sinabing magpasakop ka,
Let your husband decide. Siya po yung end game. Siya po yung dulo na nagdi-decide. Sa proseso, pwede po kayong mag-advise, pero ang pinaka-desisyon, panggagalingan niyan ay si brother. Kaya nga, yung understanding dapat na kay brother, para madali kayong makapag-decide. Yung final decision dapat ipaubayan nyo kay brother. Yan po kasi ang biblical. Unang Korinto, tingnan natin. Unang Korinto chapter 11 verse 3. Unang Korinto chapter 11 verse 3. Babasahin ko po, Unang Korinto 11 verse 3. Subalit ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. We learn from God sa church, brothers. And then, kailangan, si sister, mas mababa sa'yo. Hindi nito ibig sabihin na may inferiority. Pare-pareho tayo spiritually, pero dinicide ng Diyos na mas mataas ang lalaki. Kaya nga, yung decision, yung lalaki po, ang final. Siya po yung pinaka-final na magde-decide. Para mas madali, halimbawa mga sisters, meron ka pa po, buhay pa po ang inyong magulang. Okay naman ang kita ni brother. Halimbawa, yung tatay mo nasa probinsya at gusto mong dalhin ang tatay mo sa bahay nyo, i-fellowship mo muna si husband mo. Pwede bang dito tumira muna si tatay para ma-evangelize natin? Hindi po yung nag-decide ka na nang hindi niya alam. Siya ang magde-decide. Kukunin ko yung kapatid ko. Ilang buwan lang naman hanggang sa makakuha ng trabaho, titira siya sa atin. At i-evangelize natin, ipaalam nyo ito kay brother. Napakahalaga po ng mga bagay na ito. Okay? Minsan may pupuntahan kayo na ibang sister sa church, magpaalam po kayo kay husband po ninyo. Para alam niya kung nasaan kayo. Wala kayo, sabay nag-post siya, nawawala yung asawa ko, yun pala, sabi na, nasa cell group 3 siya. Di ba? Kaya dapat nagpapaalam tayo. Sinasabi natin kay husband ang lahat. Kaya dapat sila talaga ang nagde-decide, ha? Minsan yung decision maker, si sister. Kahit mas matalino ka, at may pinag-aralan ka, ang ibig ko pong sabihin ay nakatapos ka at si brother hindi, si brother pa rin. Ipaubaya mo. Yan ang biblical. Okay? Kasi yan, kung nagde-decide siya in lieu of God's words, okay tayo. Kahit anong galing mo, pero kagalingan mo lang at hindi galing sa Diyos, walang mapapala ang desisyon na yan. Okay? Ano pa? Unang Timoteo chapter 2. Tingnan po natin. Unang Timoteo chapter 2 verse 11 to 12. Isa pang anggulo ng pagpapasakop. Unang Timoteo chapter 2 verse 11 to 12. Hayaang ang babae matuto sa katahimikan ng buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Kaya ang isang anggulo ng pagpapasakop ay may koneksyon sa church matters. Kaya una, wala pong pastora sa church natin, ha? Hindi natin pinaglilid ang mga sisters sa mga importanteng bagay. Magapaglilid sila, halimbawa, Mother's Fellowship, wala namang lalaki doon. Kaya ang nagpipreside minsan sa Mother's Fellowship, yung women's group leader. Pero kung mga fellowship at may brother naman, si brother po ang gagawa. Actually, support po lang ang mga sister. Yan po yung biblical. Kaya linawin ko, wala pong pastora sa church. Wala yun sa Biblia. Kung dati may mga churches kayong inaatinan, hindi naman kasi tunay na church yan, kaya may mga pastora po sila. And then, sister, sa inyong testimony, avoid quote ng Bible verse. Kung ano lang yung na-experience, hindi yun ayon sa unang Timoteo, chapter 2, verse 4, na parang nagtuturo ka na, hindi ito maganda sa church. Okay, kaya iwasan nyo po ang pa-quote ng ang dami-daming verses sa inyong testimony as if parang preach na yung approach. Wag po. Para ito sa kapakanan nyo. Later on, maiintindihan nyo ang ibig ko pong sabihin. Yun po yung unang pagpapasakop. Acknowledge na si brother ay itinalaga ng Diyos na mas mataas sa iyo. Mas mataas si Kristo, brother, at ikaw. Yan po yung pagpapasakop. Pangalawang pagpapasakop, ikaw po ay katuwang ni brother. Genesis chapter 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse 18.
Genesis chapter 2, verse 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya sister wife, mga sister, katuwang po kayo. Dapat sumusuporta kayo kay brother. Mahalaga po ito lalo na sa church. May ministry siya. Alam mo, meron ng brother tatawagin ng maging evangelist. Sabay ikaw ang number 1 na sumahad lang, hindi maganda. Ayaw kong maging evangelist ka. Gusto ko lang Superman ka ng buhay ko. Anong saya ng isang sister na yung asawa mo tinawag na evangelist, pero minsan, dahil baby Christian, ikaw ang nagiging hadlang sa pagtawag ng Diyos sa kanya. Suportahan mo kaagad. Kung yan ang gusto ng Diyos, kahit maiwanan natin ang ibang mga negosyo, itinawag ka niya, kung saan ka tinawag ng Diyos, suportahan ta ka. Kaya dapat nakaalalay po kayo. Magandang pagpapasakop po, iyan. And then, of course, kung may ministry ang brother, ikaw ang dapat number 1 fan niya. Lagi kong sinasabi. Tignan niyo po kung humaharap yung asawa niyo at may ministry siya, alagaan niyo naman yung kanyang polo. Ikaw ang number 1 na nag-check, oh, maayos. Bagay yung necktie mo. Hindi nandun si brother. Blue yung kanyang polo. Blue rin yung kanyang magkapareho. Nag-necktie ka pa. Dapat si sister ang nag-check po niyan. Kung gusot, ulitin ko, plansyahin ko. And then kung may halimbawa, mali. Ikaw ang dapat number 1 na concern. May mali kang nasabi kanina. Huwag kang magagalit. Tutulungan kita. Halimbawa, memory verse. Gabi pa lang, ikaw dapat, sige nga, try mo nga, i-recite mo. Dapat ganun si sister, naka-alalay. Katuwang ka po. Di ba? Behind a great man is a woman. Mayroon pong sister na nakaalalay sa brother. Alam niyo po, ako rin, di ako magiging ganitong pastor kung wala akong asawang nandyan lagi para magsabi sa akin ng mga kakulangan ko rin. Nagre-remind po sa akin. Kaya, sisters, katuwang kayo. Katuwang kayo. If you treat your husband as a beggar, you're beggar's wife. If you treat your husband as a king, you're the queen. Wow. Naintindihan nyo, katuwang. And then, kung may mga problema habang nasa ministry si brother, huwag nyong gagayahin si Job's wife, ha? Tingnan natin yung asawa ni Job. Tingnan nga natin, Job chapter 2. Hindi siya pinangalanan kasi ang pangit ng ugali niya. Pasensya na po, ha? Job chapter 2, verse 9 to 10. Tapat si Job sa Diyos. Nagkaroon ng pagsubok sa kanilang buhay. Imbis na suportahan niya at aliwin niya ang kanyang asawa, ito pa ang ginawa niya. Job chapter 2, verse 9 to 10. Job chapter 2, verse 9 to 10. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Nung may suffering si Job, dapat ang asawa kinukomfort yung husband. Hindi ho, may ministry siya, and then wala na kayong pera. Sasabihin mo, yan, ipapakain mo sa amin, Biblia? Ang sakit nun. Masasaktan po si brother. House visit ka ng house visit. Ang daming dapat gawin, wala na tayong pera. Hindi po. Suportahan nyo lang. Dahil ito po ay gawain ng Diyos. Makakalampas kayo sa mga pagsubok. Okay? Nawalan ng trabaho si brother, masigasig sa church. Yan. Dahil sa church na, nawalan ka ng trabaho. Anong kakainin natin? Pagmamahal? Hindi po. Huwag kayong maging gaya ni Job's wife. Nawalan ng trabaho, anong sasabihin mo? Makakahanap ka. Mas maganda yung inilaan ng Diyos para sa'yo. Okay? Gusto mo ng kape? Mag-usap tayo. Suportahan niyo po ang inyong mga asawa. Ano mang mangyari, you have to support your husband. Katuwang kayo.
nandyan na umaalalay sa kanya. Yan po yung tamang pagpapasakop. Alam niyo yung istorya ni David at ni Michal? Sinumpa ng Diyos si Michal. Bakit? Hinamak niya ang kanyang asawang si David. Di ko na po bubuklatin, pero matatagpuan dito sa 2 Samuel, simula po verse 16. Nag-worship si David sa Ark of the Covenant na dinala nila, masayang masaya siya, hinamak siya ni Michal. Anong nangyari kay Michal? Sinumpa siya ng Diyos at hindi na po siya nagkaanak. Kaya mag-ingat po kayo sa mga masakit na binabitawang yung salita sa isang brother kapag inline po ito sa ministry niya. Pwedeng makatanggap po rin po kayo ng sumpa. Kasi ikaw po dapat ang sumusuporta sa isang brother, sa iyong asawa. Isa pa, huwag niyong ilagay si brother sa dalawang nag-uumpugang bato na minsan pinapamili mo, church o kami? Ang hirap nun. Alagaan mo yung anak mo. Cell group fellowship, leader siya. Imbis na ikaw ang mag-alaga ng anak, binadala mo pa sa asawa mo. Hati na si brother, paano siya makakapag-lead ng maayos? Dapat kunin mo yung bata, ikaw ang mag-alaga. Kahit masama ang pakiramdam mo, hindi po pwede ito. Masama ang pakiramdam ko. May fellowship kayo, ikaw na muna mag-alaga sa bata. Negative po ito. Isa pa, hindi ka naman, wala ka namang sakit. Sabay si brother pa ang mag-aalaga ng bata. Kakalungkot kapag ganito. Kaya sana maintindihan nyo mga sister, dapat sinusuportahan nyo ang brother. Do your best to support your husband because you are one. Isa na po kayong dalawa. Ang kasiraan ng isa, kasirahan yung dalawa. Isa pa, Titus chapter 2, verse 4 to 5. Tito, chapter 2, verse 4 to 5. Titus, chapter 2, verse 4 at verse 5. Basahin po natin sabay-sabay, 4 and 5, 3, 2, 1. Upang kanilang maturuan ng mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak. Maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Dito, masipag sa gawaing bahay, homemaker. Last time, yung isang part nito, nasabi ko na po sa inyo. Homemaker. Ano pong ibig sabihin? Sister, kahit na professional, nagtatrabaho kayo, kayo pa rin ang maghahanda ng pagkain ng family. Okay? Hindi po, teacher ako, pagod na ako, ikaw na lang magluto. Hindi. Kahit halimbawa professional, pagdating mo sa bahay, ipaghanda mo pa rin ng family mo ng pagkain. Okay? Ano pa yung homemaker? Kailangan, hindi lang maganda kapag lumalabas ka. Kahit nasa bahay, mag-ayos naman po kayo. Hindi nasa church, ang ganda-ganda mo. Pag-uwi mo sa bahay, para kang si Pokwang. Parang walang ayos-ayos, parang walang pakialam. Di ba? Binabanggit din po ito sa sermon ni Pastor Johanry pag Christian family. Di ba? Ano po yung sabi niya? Kung nagpapaganda kayo sa labas, mas dapat maging maganda kayo sa harap ng asawa nyo. Baliktad, pag pumunta ng mall, maganda. Pag nasa bahay, pangit-pangit. Yung buhok niya, buhaghag lahat. Ang homemaker, hindi ganun. Ano pa? Kapag sinabing homemaker, sister, kung nagpapaganda kayo, dapat pati yung anak nyo, maayos. Ang ganda-ganda mo, ang make-up mo, ang bango-bango. Yung anak mo, gusgusin, nasa church school. Pinabayaan mo na. Kaya mga church, pastor, bakit di naligo? Minsan nangyayari yan. Marami pong mga, hindi ko nababanggitin, mali. Dapat homemaker tayo, dala natin ang ating mga anak, maayos yan. Pag Sunday nakaligo yan, bago ibigay sa mga teachers. Hindi pwede po na sila pa ang magpaligo, kayo naman. Homemakers ang tawag dyan. Okay? At ang isa pang side ng homemaker na hindi ko po na ibigay sa inyo, ito po yon. Kayo ang nagsiset ng joy ng family. Gawain niyo po ito. Kung masaya sa pamilya, ibig sabihin successful yung sister. Meron pong nagsabi, isang educator po, at Christian din po sila, sabi niya, there are two kinds of household. Number one, household that kills, and household that gives life. Nasa sister po,
ito. Nakasalalay po sa isang nanay ang bagay na ito. Kaya sana, homemaker po kayo. Mayroon pong turo, Kawikaan, tingnan po natin, Kawikaan 21. Kawikaan chapter 21, verse 9. Proverbs chapter 21, verse 9. Mag-ingat sa bagay na ito, nababanggitin ko sa Proverbs, mga sister. Sana walang maging gaya nito. Verse 9, mas mabuti pang tumira sa isang sulok ng bubungan kaysa sa isang bahay na kasama ang isang babaeng palaaway. Imagine nyo po ha? Imagine nyo po itong church, si brother nandun sa dulo ng mas mabuti pa raw na nandun siya halos mahulog kaysa makasama ka na palaaway. Grabe. Verse 19. Isa pa. Verse 19. Basahin po ninyo. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes po. Mas mabuti pang tumira sa ilang. Grabe. Dinown kayo ng Proverbs. Mayroon pong kwento, para mas maintindihan nyo. May pastor po, tinanong niya yung brother. Kasi dati, silang mag-ama at nanay nila nag-church. Ngayon, si nanay na lang nila, si sister, silang mag-ama, wala na. Kaya tinanong siya ng pastor, brother, bakit wala na kayo ng anak mo sa church? Pastor, no need. Araw-araw may sermon sa bahay. Bakit pa ako pupunta sa church? Araw-araw may sermon na sa bahay, ang dami. Umaga hanggang gabi. Kinalungkot po yung pastor. Sister, wag kayong mag-sermon, please. Ayaw ng bugnutin palaaway. Imagine nyo lang po, pag-isipan natin, grabe. Talaga hindi maganda. Ito yung bahay. Dito titira si brother, oh. Di ba ang hirap? Kaya pag-iisipan ko si brother, nandun ayaw, nandun ka eh. Ginagamit mo yung W, wow. Doon siya titira, ang hirap nito. Kaya pero sabi ng Biblia, mas gusto pa ng brother na doon siya tumira kaysa yung kasama kanya na laging WWW. Kaya sana, wag mangyari ito. Ano pa? Dapat, Miss Proverbs 31 kayo, hindi Miss Universe. Okay, tingnan natin, Proverbs 31. Sana mangyari po ito sa buhay nyo, ha? Sa mga Manila Central Church sister, sana may matawag dito, yan si Miss Proverbs 31. Verse 10, sinong makakatagpo ng isang butihing babae sapagkat siya higit na mahalaga kaysa mga batong ruby? Ang treatment sa iyo ng brother, mas mahalaga kaysa batong ruby. Mas mahalaga ka kaysa gold o anumang mamahaling diamante. Verse 15, siya'y bumabangon samantalang gabi pa at naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya at nagtatakda ng mga gawain sa mga baing alila niya. Maaga, gising na. Nagpe-prepare ng food. Wow! Yan yung mga sister. Proverbs 31. Verse 16. Tinitignan niya ang isang bukid at ito'y binibili niya. Sa bunga ng kanyang mga kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Masipag po siya. Laba dito, laba doon, laba dami. Wala siyang reklamo. Hindi yung ang baho-bahon itong mo. Saan ka pa galing? Pati yung mga brand ng sabon, pinagdiskitahan niya. Wala nang epekto si Mr. Clean sa'yo. Ginamit ko na si Mr. Clean, wala pa rin. Ano pang ginawa mo dyan sa ano mo? Sana wala ho. Ano pa? Verse 26, ang ganda po ng Proverbs 31. Ito po ay patungkol sa church, pero pwedeng i-apply sa mga sister. Verse 26, binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan at nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. Ang ganda, yung kanyang wordings ay maayos. Kumain ka na ba? Mahal? Wow. Di ba? Anong masakit? Grabe yung pagtatrabaho mo. Hilutin ko yung likod mo. Amin na nga yung pau de arco. Di ba? Hindi yung bahala ka sa buhay mo.
Mayroon nang nagtitinginan. Wag muna ngayon. Pag-uwi na lang. Verse 27. Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Inaalagaan niya ang mga bata, hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Ano po yun? Yung food na wala lang. Pag nagluto kayo, dapat masarap. Dapat yung hinanda yung pagkain, nandun lahat yung ingredients. Lagi sinasabi namin, ang ingredients nun ay pagmamahal. Sisters, pag naganda naman sa brother, sarapan. Hindi yung puro na lang dun sa kanto. Bili na lang tayo sa bahay. Napaka no-no po nito. Nagtrabaho na siya, pag uwi niya, siya pa ang magluluto. Hello? Sister, anong uri ng sister yan? Hindi pwede yan. Matuto kayo sa Parents Fellowship. Malulungkot po kami. Pagod na yung brother, pag uwi niya, siya pa ang magluluto. Anong ginawa mo sa bahay? Anong ginawa? Nag-cellphone buong araw? Kapag ganito, hindi magtatagumpay ang family nyo. Magiging kawawa ang family nyo. Mahuhuli kayo sa takbuhin natin. Kaya, sister, tandaan nyo po, you must be Miss, not Miss Universe. Hindi po Miss Cell Group number 1, 31. Hindi. Dapat ikaw si Miss Proverbs chapter 31. Bago tinapos ang Book of Proverbs, kinwento ang warang babaeng ito. Butihing asawa. Dapat kayo po iyon. Kaya tapos na po tayo sa roles. Mag-extend po ako ng 10 minutes. Ngayon naman, parental roles na po. Yung dalawa kayo, gawain nyo bilang mga magulang sa inyong mga anak. Last time, nagbanggit na po ako ng 4. Number 1, akayin sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? I-check nyo, kayo ang nag-aakay sa salvation at Christian life ng family. Number 2, they should imitate you. Dapat tinutularan nila kayo. And then, wag nyong ibunsod sa galit yung inyong anak. And then, dapat marunong tayong mag-disiplina. Panglima, turuan sila ng takot sa Diyos. Tingnan natin, awit 128. Awit 128, especially ngayong panahon ngayon, matitigas ang ulo ng mga bata. Kaya dapat matuto silang matakot sa Diyos. Awit 128, verse 1 to 3. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad, na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay, ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan, at ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong hapag-kainan. Nag-start sa verse 1, kung may takot sa Panginoon, mapalad. Kaya nga, turuan natin sila ng takot sa Panginoon. Hindi po yung negative na takot, ito po yung mataas na paggalang sa Diyos. Dapat alam nila na nakikita sila ng Diyos, na may Diyos na nakakakita ng lahat-lahat. Start ito sa pagtuturo natin sa kanila ng prayer. Okay? Simple prayer para unti ma-instill sa isip nila na may tunay na Diyos. Mayroon po ba dito, parents na talagang, anak, halika, pray tayo? Naranasan nyo na po ba? Na nakagano ng bata, hinawakan mo yung dalawang kamay niya, pray tayo. Pinapagawa ko po ito sa church school. Turuan nyo silang mag-pray, pero hindi yun magiging effective kung hindi nyo yun gagawin sa bahay. Kaya dapat kayo po ang unang nagtuturo ng prayer. Simple prayer, baka naman halika anak. Sabay, tinuruan mo namang prayer. Banal at mahabagin namin amang Diyos sa langit. Yung prayer namin yun eh. Hindi ho, simple prayer lang. Panginoon, salamat po sa buong araw. Naging malakas po ako, nakapaglaro po ako kanina sa church school, natuto ako sa church school. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Mga simple prayer na nai-instill sa kanila na may totoong Diyos. Okay? Unti-unti magkakaroon sila ng takot sa Diyos. You can also tell Bible stories. Gawin po natin ito. Ano pa? 2 Timoteo chapter 1 verse 7. 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Babasahin ko po. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ang espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Si Pablo, tinrato po niya si Timoteo na parang anak niya. Bata po si Timoteo, at bilang parang tatay, si Pablo nagsabi, you'll have to learn self-control. Kaya ito tinuturo sa bata. Kung hindi nyo ito tuturo, kayo ang kukontrolin nila pag malaki na yan.
Number 1, using of cellphone. Makikiusap po ako sa mga kapatid. Sana po sa church school, huwag niyong padalahan yung anak niyo ng cellphone. Kahit kaya niyong mag-provide ng cellphone, huwag niyo munang padalahan ng cellphone sa church school pag Sunday. Ano pa? Kayo po dapat sa bayan nagtuturo, anak, huwag mag-cellphone sa church. Pero huwag niyo namang sasabihin na magagalit si Pastor Jason. Kaya nga, pag tingin ko sa bata, takot sa akin. Kasi ginamit nyo ng panakot yung pangalan ko. Sige kasi pastor, kumakain nyo ng bata. Kaya ang tingin nila sa amin, nila Pastor Park, parang terror. Wag po. Wag nyo pong isangkalan lagi ang mga pastor na panakot, okay? Wag po. Sige ka, tusumbong kita kay pastor. Kaya yung puso ng mga bata malayo sa amin. Di ko alam, yun pala, ginamit nyo na kaming panakot sa bahay. Wag namang gawin. Baka naman pati picture namin, ipa-develop nyo. Pastor. Brothers and sisters, mali po ito. Okay? I-control nyo po sila pag sa cellphone. Ano po yun? Dapat may time lang. Gumawa kayo ng rules sa bahay. Yung panunood, kung maaari, Saturday night, pwede. Educational, pwede yon. Okay? Pwede yun. Saturday, hindi yung araw-araw kung ano-anong pinapanood. Pati yung cellphone, bigyan nyo ng rules. Pag medyo sumuway, pitikin mo ng konti. Dapat may rules kayo. Kung hindi, ay, mahirap. Sa katapusan ng panahon, ang mga bata magiging matitigas ang ulo. Kapag hindi nyo sila kinontrol, kukontrolin nila kayo. Paano? Ikaw nga cellphone ka ng cellphone Ano ka ngayon nung sasabihin mo? Huh? Kaya nga, nakikita niya kayo, cellphone na kayong cellphone. Sabay, mag-impose ka ng rule, mali. Kaya tayo, number 1, nakikita nila, wag. Mag-self-control tayo para ma-impose nyo yung self-control. Ulitin ko, paggamit ng cellphone, panonood ng cellphone, panonood sa TV, self-control. Mag-set kayo ng rules sa bahay. Ano pa? Turuan din natin sila ng paggalang sa mga matatanda. Pakiusap sa mga parents, pwede po ba yung mga bata, pagdating, sabihin nyo sa bahay, pag nasa church, batiin mo yung mga matatanda. Mag-bless ka. Pwede po bang gawin natin? Ang ganda-ganda siguro pag yung mga bata lalapit sa akin, Pastor, good morning po. Parang wala pa akong naranasan. Sa isang church na hinawakan ko, dahil nagkaroon ako ng parents fellowship, ang mga bata, nandun pa lang yumayakap na sa akin. Last retreat, naalala ko sila. Nakita nila ako, wow, yumakap na, Pastor. Kasi naituro. Dapat ganun, dapat may paggalang. Tingnan natin, Levitico 19. Nawawala na po kasi ito, kaya gusto ko pong ituro sa inyo. Levitico chapter 19, verse 32. Levitico chapter 19, verse 32. Titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang matanda at katakutan mo ang iyong Diyos, ako ang Panginoon. Igalang. Sa bahay, kung di pa nila alam, ikaw ang unang bumati. Anak, good morning. Yan. Then matutug, good morning po. Babati na yan. And then, turuan mo sa bahay, good morning po. Sabihin mo dun sa brother, sa mga church worker, good morning, ha? Mag-bless ka kay pastor. Magbow ka. Yes po. Itinuturo po dapat natin ito. Imagine kapag Sunday lahat, nag-greet one another, kung maraming problema ang isang brother or sister, yun pa lang nakakagaan na po ng kalooban. Kanina gumaan ang kalooban ko. May isang sister dumaan doon, sabi sa akin, gwapo mo talaga, pastor. Sabi ko. Ang lakas ng aking ngayon, pagpipreach. Di ba? Ang sarap pakinggan, di ba? Pero huwag nyo namang sabihin, baka, di ba? Ang ibig ko pong sabihin, yun lang na sinabi niya, alam ko po biro. Pero at least, kasi sabihin niya, pangit mo, pastor, masakit yon. Pero yung nice words, di ba, ang sarap pakinggan. Kaya bata, turuan nating good morning, good afternoon sa church. Ano pa po? Mahalaga yung education at home. Proverbs 22:6. Tingnan po natin. Malapit na po ako matapos. Panglas na po ito. Proverbs 22 verse 6. Basahin po natin. Proverbs, Kawikaan 22 verse 6, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Ang church school po natin, ito ang parang ginagamit lagi nilang verse. Na pagbata pa, sanayin na sa daan na dapat niyang lakaran.
Pero tanong ko, ang church school lang ba ang may responsibility nito? Hindi ho. Mas malaking responsibility ang pamilya, ang bahay. Bakit? Saan ba ginugugol ng maraming time ng bata ang kanyang oras? Sa church o sa bahay? This is about home. Sanayin nyo ang bata sa dapat niyang lakaran. Kaya dapat sa church, ay sa bahay, na-orient nyo ang bata ng mga do's and don't. Ano po yon? Anak, doon sa main hall, para lang yun sa mga matatanda. Doon ka sa church school. Dalhin nyo sila sa church school. Okay? Pero minsan, hindi pa gustong humiwalay ng bata, pero may paraan yan. May paraan yan. Teachers, pasok po kayo, suyu-suyuin nyo yung bata para maalagaan siya sa church school. Ano pa? The eyes of the children are pure. Kung naririnig nilang nagmumura kayo, nagmumura yan. Kapag may narinig po akong nagmura sa church school, alam ko na po kaagad. Si mommy and daddy niya nagmumura. Sa bahay, naririnig nila ito. Okay? Alam na po. Kung yung bata, cellphone ng cellphone na, matik na yan sa bahay, cellphone ng cellphone. Totoo po ito. Kaya nga sa bahay, nagsisimula ang pagsasanay sa mga bata. Paano gumalang, yung tamang asal. Pag nagpupo at opo yan, yes. Kaya kayo po mismo, kapag bata pa, kausapin nyo ng may po at opo yung bata, kumain ka na po, para yun ang kalakyan niya. Simple training, alam nyo po, matututunan naman po lahat. At ano pa? Ano yung dapat ituro sa bahay? Sa mga bata? Turuan nyo sila na magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Si Solomon, bakit niya hiningi yung wisdom sa Diyos? Sino po ang naka-impluensya sa kanya? Si King David. Sabi ni King David, kung hihiling ka sa Diyos, singin mo ang karunungan. Kaya nung tinanong siya ng Diyos, anong hiningi niya? Karunungan. Kaya my dear brothers and sisters, mahalaga ang pagsasanay sa bata sa bahay. Kaya mag-a-appeal po ako sa inyong puso, mga parents, suportahan nyo ang church school. Napakahalaga ng church school. Dapat kayo ang nakaka-appreciate nito. Ang church school teachers natin, isipin nyo po, hindi sila makikinig ng sermon, maturuan lang ang inyong mga anak. Yun ang every Sunday nilang battle. Dun sa baba, giyera yan. Tulungan nyo po sila na matame yung bata. Huwag mong babatuhin yung teacher, ha? Mahal na mahal kayo ng teacher nyo, huwag nyong sasagot-sagutin. Ganun po. Okay? Kung makulit yung anak mo, turuan mo sa bahay pa lang. I-educate nyo po ng do's and don't. Ano yung do's, anak? Ano yung dapat mong gawin doon? Mag-greet ka ha kay teacher mo. O bigyan kita ng candy. I-share mo yung isang candy mo kay teacher. Ay, siguro ang sarap ng puso, ang pakiramdam ng mga teachers. Huwag mong sasagot-sagutin. Makinig ka sa teacher mo. Bakit po? Dahil mahal ka ng mga yan. Tuturuan ka nila patungkol sa Diyos. Kaya sana, minsan naman, i-appreciate nyo po yung sacrifices sa mga church school teachers natin. Alam ko po yan, naging church school teacher din po ako. Ulitin ko, ano po yung sacrifice nila? Para makapakinig kayo ng mabuti ng sermon dito, yung mga anak nyo, sila ang nagbabantay. Huwag nyo pong isipin na yung ating church school ay yayo, anyaya ha? Hindi sila yayo at yaya ng inyong mga anak. Sila po ay tinitrain namin para turuan ang mga anak ninyo ng mga Bible stories. Ang mga yan, nagko-quiet time po sila. Ang dami nilang tanong sa akin, sinasagot ko para effective na maituro nila yung mga kwento sa Biblia. Hindi sila basta-bastang nagtuturo. May training po kami dyan. Kaya kung yung mga anak nyo lumaki sa church school, nakita ko na po. Marami akong nakita sa church school noon na ngayon, yung adult na, nakakatulong sila sa church. Kasi yung pundasyon nila sa church school malalim. Di sila nag-asawa ng unbeliever, nagtatrabaho sila ngayon. Bakit? Church school product yan. Marami akong kilala. Kaya pag naalagaan ng anak nyo sa church school, mapalad po kayo. They learn about God. At doon po sila, maraming naligtas na mga kapatiran na yung adult na ngayon, naligtas sila saan? Sa church school, nung nasa elementary or high school po sila. Kaya suportahan nyo po, kung pwede, makikiusap ako, ang church school po natin. Magkaroon po kayo ng interest. Next year, gusto ko pong mag-print ng mga books ng mga bata. Saan ko yun kukunin? Sa inyo. Dapat may books yung mga anak nyo ng cornerstone. Pwede po ba? Hindi yun
gagastos ng malaki. I-xerox natin, i-print natin, para yung anak nyo, ang setting niya parang nasa school. May bag siya, may lapis, at may church school corners. Kapag ganun, alam nyo po, excited siya sa church. At kung nananamlay kayo, siya pa yung magyayaya, mag-church na tayo. Marami na akong nakitang ganyan. Dahil sa kanya, na-restore ang faith ng kanyang mga magulang. Kasi siya na yung umiiyak pag hindi na sila nagsisimba. Kaya mapalad kayo kung may anak kayo sa church school. Dito ko po tatapusin, marami pa pero kulang na kulang ang oras. Pasensya na po, mas mahalaga yung turo. But of course, mahalaga yung testimony ninyo, kaya makikinig po ako. Maraming salamat. Para magabayan po tayo sa pag-uwi, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa second part ng Parents Fellowship na ito at last na po sa taon na ito. Umaasa po kami na masusundan pa ng mas maraming Parents Fellowship upang matuto ang mga kapatiran ng mga parents ng Manila Central Church ng biblikal na pagmamagulang. Salamat din po sa mga magagandang testimony ng mga kapatiran patungkol po sa kanilang kaligtasan at sa kanilang buhay Kristyano. Hiling ko po, Panginoon, na maging effective parents po kami, nagagabay sa aming mga anak patungo po sa kaharian ng Diyos, at nawa magamit po kami sa pagliligtas ng mas marami pang kaluluwa. Palawakin niyo po ang aming puso, ang aming kaalaman sa salita ng Diyos, upang ito po ay maituro namin sa aming mga anak. Higit sa lahat, Panginoon, nawa ang pamilyang Kristyano dito sa Manila Central Church ay patuloy na lumago upang talagang ma-strengthen yun pong church at magampanan namin ang dapat namin gawin para po sa kaharian ng Diyos. Sa aming pag-uwi, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at nawa manatili sa puso at isip ng mga kapatiran ang mga napag-aralan po nila ngayong gabi. Hari nawa, Panginoon, pagkatapos po ng pag-aaral, ay maisabuhay po nila ito upang talagang matupad ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay lang.